Isang mapagpalang araw po sa inyo mga ka-YouTube. Ngayon po ay October 3, 2023, araw po ng Martes. Welcome po sa Eric's Vlog. At ngayong araw po na ito ay pag-usapan po natin yung lumabas na balita sa mga pahayagan at sa mga social media. Ang tungkol po doon sa desisyon po ng Supreme Court doon po sa winning ticket po na nangyari po noong 2014, dahil po meron pong isang tao na taga Calaca, Batangas ang nanalo po ng 642 combination ticket noong October 2, 2014. Siyam na taon na po ang nakakalipas na magpasa hanggang ngayon po ay hindi po niya na-claim yung kanyang napanalunan na nagkakahalaga po ng 12,391,600 kung hindi ako nagkakamali. So naglabas po ng desisyon ang Korte Suprema na inaatasan po ang PCSO na bayaran si Antonio Pailon Mendoza ng Calaca, Batangas ng 12 million, at ang pagkakaalam ko rin meron ding 6% interest per annum. Yun po ang sabi ng Korte Suprema, at yan po ay lumabas sa mga pahayagan. Kaya after 9 years po ay tagumpay na makiklaim po ni Antonio Pailon Mendoza ng Calaca, Batangas yun pong kanyang tinayaan na lotto ticket. Dahil ang nangyari po doon ay nung nalaman po ni Antonio Pailon Mendoza na siya ay nanalo, ay yung po palang ticket na yun ay na-crumpled o nagusot po ng kanya pong apo. At ito po ay ginawa ng paraan na maiunat, at ang pagkakaalam po ito po ay pinalansya doon sa kapirasong cloth po o damit, at ang kasamaang palad naman po ay nasunog po o itong ticket. Kaya nung nagpunta po si Antonio Mendoza doon sa PCSO po sa Mandaluyong ay pinagsubmit po si Antonio Mendoza ng affidavit po tungkol po sa pangyayari na yan. At after 2 days po bumalik si Antonio Mendoza para po ibigay yung kanyang yung pinapagawa sa kanya ng PCSO. Subalit sa kasamang palad ay hindi po ito inaprubahan ng PCSO dahil po hindi daw po nila ma-validate yung winning ticket combinations. So ang nangyari po ay umuwi si Antonio Mendoza na hindi po niya nakuha yung kanyang premyo sa PCSO. At dahil po dyan ay kanyang idinulog ito sa RTC at hanggang nakaabot na po sa Court of Appeals. At lumabas naman po sa mga pagdinig na yon na nagpapatunay po talaga na siya ang nanalo doon sa loto na yon. Subalit patuloy pa rin itong itinanggi ng PCSO at kumbaga hindi binigyan ng yung ibinigay yung premyo kay Antonio Pailon Mendoza. So yan po yung nangyari noong kiniklaim po ni Antonio Mendoza yung kanyang panalo sa PCSO. At yun nga po palang ticket ay 3 kombinasyon po yun. At yung isa po doon, yun po yung nanalo. Yun po, kumbaga yun po yung lucky pick. Pero naka-indicate ho doon sa ticket yung araw na kung kailan siya tumaya, yung araw na kung kailan bubulahin yung 642 sa loto, yung outlet kung saan niya binili yung ticket po. So lahat po yun ay nakalagay. Subalit ito nga pong problema na ito ay nakarating sa Supreme Court, at sinabi po ng Supreme Court na na-establish po yung kumbaga yung mga suporta doon sa pagpapatunay na siya talaga ang nanalo.
at pati din po dun sa kanyang testimonial at testimonya po ng kanyang mga kamag-anak. At wala din pong liwanag na rules doon sa PCSO tungkol po sa pagkapanalo po ng ticket na yon. Kaya Supreme Court na po ang nagdesisyon na ibalik o ibigay ang 12 million kay Antonio Pilon Mendoza po ng Calaca, Batangas. So maganda po itong balita. Yun nga lang po, medyo tumagal ito ng 9 na taon, halos sakto na 9 na taon na bago na-desisyonan ito. Subalit ang maganda ron ay tagumpay po na makukuha na ni Antonio Pilon Mendoza yung 12 million ba, marami-rami din po yon sa panahon ngayon, yung 12 million. At ito'y karapat-dapat naman na talagang ibigay sa kanya dahil totoo naman po na siya ay nagwagi dyan sa winning combination po ng ticket na yun. So yan po, naikwento ko lang po yung tungkol po doon sa good news po na nangyari sa winning combination po ng ticket na napanalunan ni Antonio Pilon Mendoza nung pong 9 na taon na nakalipas noong October 2, 2014. So yan po. So yan lang po, atin lang po pinag-usapan yung good news po na yan. So isang mapagpalang araw po sa inyong lahat and God bless.